mo re-reactan yung ganong klase ng ano, yung ganong klase ng di mo na nga kayang tawaging tao eh. Tao pa ba matatawag yun? Ang lala nito. Sobrang lala. 20 plus years sa Davao. Tapos pinagyayabang nila safest city. Kaya pala safest city kasi ang sindikato yung mayor. Kaya pala safest. Oo, gets niyo yun mga kababayan? Mga kutsero. Ganun kasi yun eh. Safe siya kasi yung sindikato, yung mayor. Yun talaga yun. Walang ibang nangangahas gumawa ng krimen. Kasi, yung mayor ang gumagawa ng krimen. I mean, di ba? And hindi na natin alam kung bakit sila patuloy na ano na hinahalal, di ba? Pero for the most part, siguro dahil ewan ko lang, siguro may mga tao sa Davao City na brainwash sila ni Digong na para sa kanila, yun ang governance. Di ba? Na para sa kanila, ang gobyerno dapat ganun. And syempre, may mga taong magdadahilan dyan, magpapalusot dyan, sasabihin nila, di mo naiintindihan ng Davao noon, daming mamamatay tao, ang daming kriminal, ang daming NPA, ang daming ganto-ganto. Kasi narinig ko na yun eh. May mga narinig na akong tao na nung pinagtatampo nila si Digong. Actually, last year ko pa narinig yun eh. Nung unang inaresto si Digong, di ba, ang daming mga docu na lumabas tungkol dyan sa pag-aresto sa kanya. May mga in-interview ng mga taga Davao. Tapos isa yata sa mga in-interview, yung favorite daw na restaurant na pinupuntahan ni Digong, yung kinakainan daw niya palagi. Tapos parang may altar para kay Digong. Nakita ko, napanood ko. Tapos, ang sabi, although tatlong tao lang naman yung interview nila. Ang sabi, nung panahon daw nung unang panahon daw sa Davao, sobrang gulo daw, sobrang daming krimen, ganyan. Si Digong daw ang umayos. Ngayon, siguro, wala ako sa posisyon para sabihin kung tama yun o mali. Kung nangyari man yun nung una, at kailangan gawin yun noon, wala ako sa posisyon sabihin kung tama yun o mali. Pero ito yung masasabi ko. Hindi lang, meron tayong rule of law. Meron tayong rule of law eh, di ba? Meron tayong batas na sinusunod, may obligasyon ng mga alal sa kanilang mga posisyon para gawin ng maayos yung kanilang trabaho, na hindi abusuhin yung kanilang posisyon para sa mga sarili nilang pakinabang. Although siyempre sasabihin ni Digong, hindi naman ako yung nakinabang diyan yung mga Pilipino, yung mga tao sa Davao, yung mga Pilipino na naging biktima ng mga drug addict, blah 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 blah. Okay, sige, be that as it may. Pero kasi hindi yun yung totoo eh. 'Di ba? Panakibutas na lang kasi yun, mga kababayan. Panakibutas yun sa tunay na intention niya. At ang intention niya, mga kababayan, ay kumita sa mga drug lord, kumita sa mga pogo, kumita sa solohin ang criminal enterprise ng Davao City. At hindi na ginawa niya sa national. Sinolo niya ang criminal enterprise ng national government. Kaya nga may issue tayo sa family. Kaya may issue tayo sa, saan ba to? Sa Navy frigates. May issue tayo doon sa PhilHealth. May issue sa kung saan-saan. Halos lahat ng ahensya, ang daming korupsyon nung panahon niya. Of course tayo mga loyalista, dahil sinuportahan sila ng mga Marcoses, nagbulag-bulagan tayo doon sa fact na yun. At least ako, I can admit that. Nagbulag-bulagan ako doon sa angulo na yun. Pero mga kababayan, kung tatanggalin mo ang politika, kung tatanggalin mo ang politika, maiisip mo na parang may mali. Di ba? Parang may mali. And then we realize na after 6 years, nandiyan pa rin ang mga drug lords. After 6 years, nandiyan pa rin ang drugs. After 6 years ni Rodrigo Duterte, nandiyan pa rin ang corruption. Kasi siya rin, hindi naman niya tinanggal eh. Kinonsinti pa niya. Yung mga kaibigan niya, yumaman. Siyempre, pag yumaman yung mga kaibigan niya, may abot sa kanya. Siyempre, may abot sa kanya. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan friendship na dahil magkaibigan tayo, magtutulungan. No. That is a relationship of convenience, mga kababayan. That's a relationship of convenience. Bigyan mo ako, bibigyan din kita.
Bigyan mo ako, hatian mo ako, bibigay ko sa'yo yung Parmalee. Hatian mo ako, hahatian kita dun sa Frigate. Hatian mo ako, hahatian kita dun sa Ghost Project ng Build Build Build. Hatian mo ako, hahatian kita sa PhilHealth. Tapos tayo naman, at the time, and siguro to some degree, pati mga Marcoses nabudol din. Dahil nga gusto na rin talaga nilang maipalibing yung kanilang ama sa libingan ng mga bayani, eh, dilunok na lang ang pride. Pero, alam nyo mga babayan, ba't naman si BBM ngayon? Ba't naman si Presidente? Siya yung tinatawag nilang bangag. Pero siya yung nalampasan na niya ang huli sa droga ni Rodrigo Duterte. Nalampasan na niya ang huli pagdating sa volume, sa dami ng naaaresto. Nalampasan na niya ang amount, yung halaga ng mga na-confiscate. Si PBBM merong aksyon na ginawa doon sa Ghost Project. In fact, masabi pa nga ni Secretary Vince Dizon, marami nang naisaayos si President Bongbong Marcos sa issue ng corruption sa DPWH sa loob ng 3 buwan. Imagine mga kababayan, ang tumupad ng pangako ng 3 to 6 months si President Bongbong Marcos. Yung nangako nga. Hmm. Di ba? Sino ba nangako? Si Digong. Nangako siya 3 to 6 months, tatanggalin niya ang criminality, tatanggalin niya ang corruption, tatanggalin niya ang drugs. Ano nangyari? Lumipas ang 6 years, wala nangyari. Dumami ang korupsyon, dumami ang droga, yumaman yung tropa niya, yumaman yung mga kaibigan yung drug lords, yumaman yung kanyang mga principal na tsekwa, dahil sa pugo, yumaman, na, nawalan tayo ng teritoryo sa West Philippines. Eh. Di ba? I mean, ang lala. Ang lala eh. Di ba? Mixer, pixelution. Change scamming talaga eh. Na-scam tayo, guys. Na-scam tayo. Kaya tingnan nyo mga kababayan, hanggang ngayon marami pa rin politiko na sumusuporta kay Digong sa mga Duterte. Bakit? Eh syempre, quid pro quo yan. You scratch my back, I'll scratch yours. Pag naging presidente ako, gawin kitang Chief Justice. Di ba? May chismis na ganyan. Pag naging presidente ako, ikaw ang ano. Alam nyo mga kababayan, naisip ko na nga rin to eh. Feeling ko, di ba meron pang isang kaso si Madam Imelda Marcos sa Supreme Court? Feeling ko bago matapos ang termino ng PBBM, magkakaroon ng resulta yun eh. Na hindi maganda. Di ba? Gusto yung isa, gusto ipatapon yung katawan ni Apo Lakay sa West Philippine Sea. Tingin nyo, doon siya matatapos? Hindi. Meron pang isa. Yung kaso ni Madam Imelda sa Supreme Court. Di ba? 7 counts of graft and corruption, nakakalimutan yun. So, ako naniniwala ako mga kababayan, kapag may bumalik talagang Duterte sa Pilipinas, sa pamumuno ng Pilipinas, eh, magkakagulo talaga. Magkakagulo talaga. We will be setting back our country another 15, 25 years. Kasi, gano'n eh. Oh, my Kuj, hindi pa tapos yung 7 counts of graft and corruption na yan. Nasa Supreme Court pa yan, pending simula 2018. Mag-iisang dekada na sa 2028. So, yun. Abangan nyo yun. Abangan nyo yun. Hindi ko naman sinabi, wala akong info na nakuha doon. Wala akong info na nakuha doon. Naisip ko lang siya. One of the past few days, niisip ko, kung maging presidente kasi Sara, paano kaya siya gaganti? Siyempre, nandiyan yung kay Apo Lakay, yung papahukay yung katawan ni Apo Lakay. Pero mahihirapan siya doon kasi may Supreme Court decision na yun. Hindi na mababali yun eh. Mahihirapan siya doon. So, hindi na niya mapapahukay sa Apo Lakay. For sure yan. Pero, meron pang Madam Imelda na pwede niya ipakulong. Di ba? Kung paano ipinakulong ni PBBM, si Rodrigo Duterte, pero hindi nang gagawin ni pangalan to, ni Sara, kay Madam Imelda. Palagay niyo kukunin niya si Amy, hindi niya kukunin yun na VP. Kasi pag kinuha niyang VP si Amy, hindi niya magagawa yung ganti niya. Sure ball yan. No joke. No joke. Kutob ko lang naman yun. Pero hindi ako magtataka kung mangyayari yun. Hindi ako magtataka. Ano ba tayo kay Digong?
Si Digong has cemented his legacy as, yun nga, yung parang Dirty Harry president. Parang ganun eh. Parang ganun yung kanyang imahe na ipinakita. Pero wala namang Dirty Harry na maayos eh. Kaya nga dirty. Pelikula lang nangyayari yun. Sa pelikula lang yun. Ewan ko lang. Mukhang dito sa, this is only the first day ha. Siyempre sasagot pa si Kaufman bukas. Pero this is only the first day. Pero mukhang tagilid na agad si Digong. Mukhang mako-confirm yung kanyang tawag dito, yung kanyang charges. Hindi, Jong NC Yalapan. Hindi siya Joseph Stalin. Ano siya? Di ba nga kanina doon sa hearing din, nakikinig ako ng hearing kanina habang nasa labas kami. Sinabi ni Attorney Butuyan na inihalin tulad ni Digong yung sarili niya kay Hitler. Mas malala pa. Magkatropa yan. Di ba? Si Hitler, si Stalin, tsaka sino pa yung isa yung sa Italy? I forgot his name. Yun. Grabe. Grabe yun. Mussolini. Ayan, si Benito Mussolini. Oh. Sila tatlo yan eh. Magkatropa yan. Magkatropa yan. Yun nga, si Hitler, si Mussolini, tsaka si tawag dito? Stalin. Pero again, mga kababayan, ako parang mahihirapan si Kaufman ilusot lahat. Kanina, umiiling na yung judge eh. Lalo dun sa sinabi ni Digong na I am the death squad. Sabi niya eh. Siya raw yung death squad eh. Mahirapan sila ilusot yun. Kasi maraming sinabi si Digong na nanggaling sa kayabangan niya. Kasi nga, mayor siya. So, pinoprotektahan niya yung sarili niya. Anyway, bukas, meron pa uling live stream na hearing, no? 3 days yan eh, Mr. Pick Solution. 3 days yata yun, 4 days. Sunod-sunod. So, good luck kay Digong. May comment na nga kanina si Sal Panero, sabi, puro paninira lang. Well, kung puro paninira lang, well, it's practically Digong destroying himself. It's practically Digong destroying himself. I mean, I'm serious. Wala namang ibang dahilan eh. It's Digong destroying himself. Wala namang pinakita yung prosecution maliban sa mga video ng mga sinabi niya, di ba? So, good luck.